Biruin mo, ikaw yung naghamon, 'di ba? Ikaw yung naghamon. Yung ayan oh, sasabihin mo, kung suntukan tayo, alam ko, kaya kita, bubugbugin kita. 'Di ba? Sabihin mo po 'yun sa isang tao, ipakalat mo 'yun sa buong social media, sa buong Pilipinas. Ano isipin mo, hindi papalag yung tao, 'di ba? Hindi pa ba paghahamon 'yan? Binubuyo mo na siya na, "Ay wala, hindi mo ako kaya, bubugbugin kita." Eh, ako sabihin mo sa harapan ko 'yan, eh, sapak agad ang aabutin mo, eh. 'Di ho ba? Paghahamon na din 'yan. Ngayon ang sinasabi, "Hindi naman kita hinamon, eh, oh. Hindi naman kita hinamon, eh. Sinabi ko talaga kung magsuntukan tayo, mabubugbog kita." Sabihin mo 'yan sa isang tao, ano magiging reaksyon nun, baste? O mahina lang talaga ang ulo mo, 'no? Dadahi-dahilan ka na nga, ang layo pa ng dahilan mo at lalo ka pang mababaon. Ayan, nababaon ho siya, mga kababayan. Wala hong pinagkaiba doon sa dating Pangulong Duterte. Hmm, sasakay ako ng jet ski, 'di ba? Dala-dala ko yung mga flag ng Pilipino at papunta ako, sa airport nila tapos itanim ko. Although tayo naman po, hindi naman po tayo mga bobo na ang iniisip natin talagang pupunta ang dating Pangulong Duterte ng naka-jet ski do'n. Ang ibig niya sabihin diyan para sa atin, ay titindigan niya ang West Philippine Sea, 'di ba? Nangyari ho ba? Hindi. Ngayon 'no, biruin mo, gustong i-normalize ng mga Duterte na ang pangangampanya, kahit ano ang sabihin mo, kahit ano ang ibulalas mo diyan, okey lang 'yun. Kasi kampanyahan naman 'yun, eh. Sa panahon ng kampanya 'yun, yung biro na 'yun, they called it bravado, pure campaign joke. Baka kaya ho siguro mga kababayan, ginaya ni Marcoleta. So, sabi ko siguro ng mga taga-supporter ni Marcoleta ano, "Walang ya ka, wala kang vlog na hindi kasama si Marcoleta." Eh, natural lang ho. Hmm, ipinagyayabang ho nung panahon ng eleksyon na libre po ang ano, 2,000 pababa na kuryente. Eh, dapat lang ho ipaalala natin sa kanya paulit-ulit ho mga kababayan. 'Di ba? Panahon ng kampanya 'yan. Yung biro na 'yon, they call it bravado, pure campaign joke. O baka na-joke lang din tayo ni Marcoleta ho, mga bossing. Kaya gano'n. Na ngayon ho, wala na doon sa listahan ng mga una niyang, aasikasuhin. Eto pa, isa. May kinausap ako na tao, "Kapag pinatay ako, patayin mo si Bongbong Marcos. Nagbili na ako." At sa dulo ho niyan mga bossing, with matching, no joke, no joke, 'di ba? With matching, no joke, no joke. Ngayon tapos biglang sabi naman sa dulo, "I did not make an assassination threat to the president." Ano 'tong mga 'to, may sakit sa utak? Ilang araw pa lang ho. Akala ho siguro nila mga bossing na, eto lahat ng sinabi ko nung 3 araw makalipas, wala na yun, 'no? Wala namang mga nakatutok na camera, wala namang mga nakatutok na kung ano-ano, eh. Hmm, naka-record ho yan lahat. Ngayon sa panahon ho ngayon, isang search mo lang po sa YouTube, Sara Duterte, pinagbantaan ang pangulo, lalabas na ho yan. Kaya mahirap na pong magsinungaling 'yan. Mahirap na pong magsinungaling ngayon, 'no? Kaya yung mga pag ganito nila Baste Duterte, yang kung suntukan tayo alam ko mabubugbog kita. O ina-analyze ng taong bayan ho 'yan. Totoo kaya na mambubugbog si Baste Duterte? Tapos wala naman. Ano po? Oh, aalamin nila tapos pagkukumpirahin nila kagaya po ng ginagawa ayan ng Pilipinas Today, 'di ba? Pinagtapat po yung sinabi ni Baste Duterte nung July 20 at 26. Nagmumukha ho silang, kinakalaban nila yung sarili nila, 'di ba? Sabi ni Arman Raquinho sa 2028,
mga botante, huwag na tayong maging bobo, no? Pera lang 'yan. Lahat ng mga tao, yung mga pera hindi nila isasama sa hukay 'yan. Bumoto tayo ng tama, mga bossing. Bumoto ho tayo ng tama sa 2028, no? Kung meron man magbibigay pa din sa inyo ng mga pera para iboto sila, alam niyo na diskarte diyan, 'di ba? Alam niyo na diskarte diyan, kuha, o sige tanggapin ninyo. Tapos iba ang iboto niyo kung sino yung karapat-dapat ang iboto ninyo. Huwag tayong bumoto ng mga sinungaling. Yung mga sinungaling na sasabihin ngayon ganito tapos kinabukasan, iba na naman ang sinasabi. Si dating Pangulong Duterte, siya yung number 1 na promotor ng ganyan ho. O kaya ginaya po ni Rodante Marcoleta, mga bossing. Di ba? Si Rodante Marcoleta, ano sinasabi? Ganito, ganyan. No? Kapag ka senador na ako, pagka ako nanalong senador, lahat ng 2,000 pababa na kuryente na bill nyo, malilibre na. Nasa na po yun? Wala na. Ginamit lang po yung mga litanya, yung mga linya na yon pang eleksyon. Pinaniwala lang yung mga tao. Pero yung nakita natin, yung mga pagtutuunan niya ng pansin, 10 pagtutuunan ng pansin, uunahin. Wala po doon. Yung gusto niyang sabihin, yung sinabi niya nung eleksyon na libre ang 2,000 pababa na kuryente. Meron binanggit na kuryente, pero po ang pag-alis ng VAT, value added tax. No, ibig sabihin, magbabayad pa din kayo. Kahit mababa sa 2,000, magbabayad pa din kayo. Malayong malayo doon sa isinulong niyang libre ang 2,000. Diba? Sabi ni Sir Jorge Edralin, wala nang maniniwala ngayon sa mga campaign promises because of them. Nakakadala. Tapos sasabihin pa, rektahan ni dating Pangulong Duterte, yung mga sinabi ko, mga pang-election lang naman yun eh. Naloko na. Kakapal, ano? Ngayon mga bossing, dumako tayo dito sa Senado. Eto, Senado ho, mga kababayan. Ayan. Sabi ho dito, Senate President Chis Escudero dumepensa sa pagbibigay ng malalaking mga komite sa iilang senador. Ako, mga boss, honest po ito, no? Paano ba binibigay itong mga malalaking itong mga malalaking komite na ito? Ina-appoint ba? No, hindi. Honest wala akong idea. Kala ko dati pinagbobotohan eh. Pero inia-appoint ba ito?